Civil Service Exam Word Problem number 27. Okay, so ang question na ito ay parang kagaya lang din nung in-upload ko na number 26. So kung napanood niyo yung number 26, same lang yung gagawin natin. Okay, so as a result of a 25% hike in the price of rice per kilogram, a person is able to purchase 6 kilograms less rice for 1,200 pesos. What was the original price of rice per kilogram? So choices natin 20, 30, 40, 50, or 60 pesos. Ang question na ito ay nanggaling kay Miss Dainley, galing sa FB group na Civil Service Exam 2024. Okay, so try nyo munang sagutan bago panoodin ang aking solution. Okay, so isolve na natin. So ang sabi dito, as a result of 25% hike in the price of rice per kilogram, a person is able to purchase 6 kilograms less rice for 1,200. So constant itong 1,200 pesos. So ito yung gagastusin pagbili ng bigas. Okay? So yung tinatanong, what was the original price of rice per kilogram? Okay, so ilet natin na X yung original price. Ayan, original price of rice per kilogram. So let natin yan na X. So ito yung original price yung hinahanap natin. Original price. And then Y naman, ito yung mabibili, no, na mapapurchase natin. So a person is able to purchase 6 kilogram less. So yung mapapurchase natin, ito yung Y. Okay? So yung mabibili doon sa 1,200 pesos. Okay? So yung mapapurchase natin doon sa 1,200. So therefore, ang equation natin, so syempre para makuha yung 1,200, imumultiply lang natin. Original price times number of kilograms na pwedeng bilihin. Okay? So therefore, equation 1, xy is equal to 1,200 pesos. So ito ang equation number 1 natin. So equation number 2, ang sabi magkakaroon daw ng 25% hike. Mag-i-increase. Itong x natin ay mag-i-increase. So pag nag-increase, syempre 25% hike or in decimal, that is 0.25. So if there is a 25% hike in the price of rice per kilogram, a person is able to purchase 6 kilograms less. Ayan, 6 kilograms less. So therefore, itong X natin, mapapalitan siya add tayo ng 0.25. Itong X meron niyang 1 dito na invisible. So magiging 1 plus 0.25, so magiging itong 1.25x. Okay, so 1.25x, and then yung y naman natin ay mababawasan ng 6 kilograms less. So y minus 6 equal pa rin sa 1,200. So this is equation number 2. Okay, so halos kaparehas lang din ng gagawin natin nang ginawa natin dun sa number 26 kung napanood nyo nga yung 26. So pinakamadaling way na isolve ito ay trial and error. So pag nagta-trial and error, ito munang 40 ang itatry natin, yung gitna. Okay, so try lang natin yung x natin ay magiging 40. Tapos ano yung magiging value ng y, i-divide lang natin ito. 1,200, divide lang natin dito sa 40 kasi ang product nitong x and y 1, 2. Okay, so divide natin sa 40. Pwedeng tanggalin na itong 0 parehas. 12 divided by 4, that is equal to 3. So may 0 pa, so we have 30. Okay, so kung ang x ay 40, ang y natin ay 30. So tapos i-apply natin yung condition. So laging pag trial and error, simula kayo lagi sa gitna. Okay? So trial and error, 25% hike daw. So plus 25% nito. Ano bang 25%? Yan ay equivalent sa 1/4. Okay? 1/4 ng 40. So ang 1/4 ng 40 magiging 10. So plus tayo ng 10 dito sa price. Tapos itong 30 natin, minus 6 daw. So minus 6 dito. Okay? So ito yung 25% ng 40. 25% ng 40 ay 10. Okay, so try natin kung pag nag-add tayo ng 10 and then minus ng 6, mag-equal dapat siya sa 1,200 pa din. Okay, so 40 plus 10, so that is equal to 50. And then 30 minus 6, that is equal to 30 minus 6, 24. Okay, nag-eksakto agad. So 50 times 24, eksakto na. Pag minultiply natin, 1,200. Okay?
So kaya pinakamaganda talaga itatry lagi yung nasa gitna dahil pag hindi nag-eksakto, so madali na nating makuha kung magdadagdag ba tayo or ito yung magiging sagot natin or yung sa kabila. So eksakto na agad 50 times 24 eksakto 1,200. So therefore ito na yung sagot. Ang original price natin ay 40 pesos. Okay, so ngayon isolve naman natin. Ipapakita lang natin yung solution kapag ang ginamit natin ay itong system of equations natin. Hinahanap natin ay itong x. So solve for y tayo dito sa equation number 1. So solve for y. So magiging ang y dito ay y is equal to 1,200. Divide lang natin both sides by x. Okay? And then yung x natin, yung value ng y na 1,200 over x, ipapalit natin dito sa y ng equation number 2. So magiging equation natin ay 1.25x multiplied by ang value ng y ay 1,200 over x minus 6 equals 1,200. And then solve na natin yan. So to solve lang natin ito, simplify natin itong ito i-simplify natin, may over 1 ito. So di ba pag nagsasubtract tayo ng fraction, cross multiply lang natin yan. Cross multiply tapos multiply din ito. Okay, yung butterfly. So we have 1.25x multiply dito 1,200 times 1. So 1,200 pa rin. Minus 6 times x. So we have 6x all over x equals 1,200. Tanggalin ng denominator, multiply both sides by x. Okay, so multiply both sides by x para ma-cancel out ito and then distribute natin ito. Okay, so pag dinistribute natin or pwede yatang i-divide ang 1,200 sa 125. Hindi siya eksakto. So i-multiply na lang natin. Pwede nyong tanggalin itong decimal pag minultiply natin sa 100. Pero anyway, ganun din naman. So magiging medyo mahirap talaga yung solution kapag nag-trial and kapag sinolve natin gamit ang equation, medyo mahaba. Okay, so distribute lang natin. No? So 1,200 times, baligtarin na natin, 1.25 times 1,200. So bring down lang yung dalawang zero. 2 times 1.25. So that is 2 yan. 250. 1 times 1.25. So we have 125. So ano yung answer? Bring down lang itong tatlong 0. 5 plus 5. So we have 10. And then 2, 2, 1. That is 5. 1, 2 decimal places. So 1,500. Okay. So ito ay 1,500 x minus multiply natin ito 1.25 times 6. So multiply lang natin 1.25 times 6, we have 6 times 5, that is 30. 6 times 2 is 12 plus 3, we have 15. 6 times 1 is 6 plus 1, so we have 750. Tas may 2 decimal places, so 750 tayo. 7.50 and then we have dalawang x, so x squared equals 1,200x. Okay, so ngayon ay parehas namang may x. So pwede nating i-divide both sides by x para ma-cancel out yung x or simply i-combine na lang natin ito. O minus tayo ng 1,500x to both sides. Minus 1,500x to both sides. So cancel out na ito. We have negative 7.50 x squared equals, subtract this, so that is negative 300x. And then we can divide both sides by x. Okay, para ma-cancel na itong x dito, ito, bawas tayo ng, ano dyan, bawas ng x. So therefore, yan ay magiging sagot natin. I-divide na lang natin. Okay, so we have negative 7.50x is equal to negative 300. So divide both sides by negative 7.50. Negative 7.50. So cancel out na ito. Therefore, ang x natin ay, so divide lang natin to manually. So magiging positive na ito dahil dalawang negative. So tapos 7.50. So magiging siyang, move natin yung decimal para maging whole number, magiging 75. Ito move ng isa, magiging 3,000. So 3,000 divided by 775. Okay, so patunayan lang natin na 40 yung magiging sagot dito. So we have 4 times 75. So that eksakto yan, 300. And then may 0 pa. So therefore, 40. So the correct answer, tama yung sagot natin na trial and error, 40 yung naging answer natin sa trial and error. Okay?
So, again, kapag nakakita kayo ng ganitong problem, lalo na pag sa civil service exam lumabas, ang una nyong gagawin lagi, trial and error. Huwag nyong gagamitin itong um, system of equation kasi medyo mahaba, mauubos yung oras nyo. Unlike dun sa kanina na nag-trial and error tayo, nakuha na natin agad yung 40. Kapag hindi nag-eksakto yung product nila, kapag in-apply natin yung condition, hindi naging 1,200, so pili lang tayo dito sa ibang mga choices natin. Okay? So kaya laging gitna ang pinipili natin para madaling mag-adjust na. Kung sobra, edi bawas natin dito yung price, or pag kulang naman, o dito naman sa kabila tayo mag-a-adjust. Okay, so that's it. So thank you for watching. I hope nagustuhan niyo explanation ko para sa ganitong type ng word problem. So kita-kita tayo sa mga susunod pang math reviewer para sa civil service exam, and good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.